Botohan sa ilang polling precinct sa Las Piñas National Science High School bumagal dahil sa ilang lukot-lukot na balota. Alamin nga natin ang dahilan mula kay Mean Corvera. Mean, bakit naman lukot-lukot yung mga balota? Well, yun nga, magdadalawang oras ng halos nakapila yung mga botante dito sa Cluster Precinct 101, dito sa Las Piñas National Science High School. Dahil kasama na dyan si House Deputy Speaker Camille Villar na dumating kanina pang 9:42 ng umaga. Ayon sa mga kinatawan ng DepEd, bumagal ang proseso ng pagboto dahil nagka-error daw ang isa nilang machine. Lukot daw kasi ang ilan sa mga balota na ipinasok ng mga botante. Kaya pakiusap nila sa mga boboto, ingatang mabuti ang mga balota at iwasang malukot para hindi magkaroon ng aberya at maantala ang botohan. Isang polling precinct naman dito para sa priority voters na ang walang counting machine. Ang mga botante dito, mga senior citizens, PWD at mga buntis at hindi na talaga kakayaning umakyat ng hagdanan hanggang third floor. Ayon kay Ma'am Marisol Sarmiento ng DepEd, ang mga botante pinapapirma muna sa waiver at hihingan ng ID katunayang pumapayag sila na kunin ang kanilang balota kung saang presinto sila kabilang, saka ito maaaring i-shade. Pero ang kanilang mga balota hindi agad maipapasok sa mga machine, kundi magkakaroon pa ng mass-sending pagkatapos pa ng botohan. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Dito po ma'am, bali pipila po muna sila, tapos kung papaliwanan naman po namin sa kanila kung gusto nila ditong mag-vote or gusto nilang umakyat. Yung mga dito lang po ay yung mga hindi kaya talagang umakyat. Okay po. So dito, pinapapirma po namin sila ng waiver para katunayan na papayag po silang kunin namin yung balota nila sa presinto nila. Iakyat po namin sa taas, kukunin po namin yung balota nila, dito po sila boboto. Pinapaliwanag po namin sa kanila na wala pong machine dito, na ibabalik po nila sa amin yung balota nila, and then mass feeding po yung gagawin after ng election. Dito sa Las Piñas, Wedge, masyadong mainit ang panahon kaya pinapayuhan natin yung mga boboto pa na magdala ng kanilang tubig at electric fan. Balik sa iyo, Wedge. Okay, Mean, nabanggit mo sobra init dyan sa Las Piñas. Pinapayagan bang pumasok yung mga tendero ng tubig para hindi na umalis doon sa pila yung mga bumoboto? Hindi, Wedge, hindi pwede magtinda sa loob nito eskwelahan. Nandun lang sila sa labas ng gate pero maaari namang lumabas agad. Pero yung mga karamihan sa mga classroom dito kasi, Wedge, ay yung pila nandun sa labas ng classroom masyadong mainit. Kaya yung ibang mga nakapila, wala silang shade, wala silang magawa kundi magtiis sa init ng araw. Oh, Mean, nakikita ko dyan sa likuran mo, mga senior citizen yata itong mga nasa likuran mo. Tapos na ba silang bumoto o boboto pa lang sila? Kasi medyo alas 11, katirikan na ng araw yan. Pinapapili sila, Wedge, kung sila ba ay aakyat doon sa second floor o kaya sa third floor kung saan sila kabilang na mga presinto o dito sila sa priority polling precinct boboto. Yun nga yung in-explain natin kanina na proseso. Kung dito sila boboto, hahanapin yung kanilang pangalan. Magkakaroon muna ng mahabang proseso, Wedge, dahil yung kanilang mga balota kukunin pa doon sa second floor o kaya sa third floor, ibababayan, tapos pipirma pa sila ng waiver bago nila maaring i-shade yung kanilang balota. Mean, gusto ko lang balikan yung unang report mo kanina, dahil doon sa ni-report mo ay may mga lukot-lukot doon sa mga balota. Iba ba yung klase ng papel na ginagamit ngayon kumpara doon sa mga nakaraang eleksyon? Kasi noon, sa ilalim ng Smartmatic, medyo makapal yung ginagamit na balota, hindi ba? Halos pareho lang, Wedge. Siguro yung ibang quality ng papel, pero halos pareho lang yung nakita natin, yung nahawakan natin kanina. Siguro dahil lang kasi dito yung mga upuan, di ba, sa mga classroom o kaya hindi na iwasan yung mga nakatatanda, talagang may pagkakataon na nalulukot.
Kaya yung payo nung mga taga-DepEd dito nag-aayos ng botohan ay ingatang mabuti yung kanilang balota. Dapat meron na silang listahan para hindi na sila mamimili pa ng kanilang mga kandidato at pagdating dito, isi-shade na lang nila para maging mabilis yung proseso. Sa ngayon, sa kasalukuyan, Mean, pakilarawan mo sa amin gaano na karami yung bugso ng taong bumoboto ngayon dyan sa bahagi ng Las Piñas? Sa lahat ng cluster precinct, mahaba yung pila wedge. Aabot sa 300, mahigit 300,000 yung mga botante dito sa Las Piñas. Dito sa eskwelahang ito yung ikalawa doon sa pinakamalaking eskwelahan kung saan may pinakamalaking mga botante. Huling tanong na lang, Mean, kamusta yung mga guro na nagsisilbi ngayon dyan bilang mga election board officers natin? Kamusta yung kanilang kalagayan? Mainit wedge. Yung iba, sumuko na yung mga hawak nilang handy na fan. Doon sa iba, masyadong mainit dahil maraming tao nakapila. Meron namang mga ventilation dito sa covered court pero hindi yan sumasapat dahil kailangan nilang mag-asiste sa mga bumoboto. Napansin natin, wala pa sa kanila yung kumakain ng tanghalian o kaya nagmimerienda dahil abala pa sila sa mga botante. Oo, naku, Mean, masyadong mainit ang panahon. Nakita ko may mini fan ka rin ginagamit. Kamusta ang coverage natin dyan? Mean, maayos at payapa naman ba ang sitwasyon sa kasalukuyan? Tama ka dyan, Wedge. Marami naman nakadeploy dito na mga tauhan ng pulisya. Meron ding mga iba't ibang mga grupo na tumutulong. Kung nahihirapan kang hanapin yung mga pangalan mo, meron silang mga nakadisplay dito sa kanilang mga board. At pwede rin mag-assist yung iba't ibang NGO na siyang tumutulong para mabilis mo mahanap. Yun nga lang, nagkakaroon nga lang ng aberya kapag nagkaroon ng error yung isang machine kaya bumabagal yung pagpuproseso ng mga boto. Mean Corvera nagbabalita live mula dyan sa Las Piñas City. Mag-ingat kayo dyan. Salamat.